Ano nga ba ang mangyayari sa Earth kapag wala ng mga tao na nakatira? Kung wala na ang mga tao sa Earth, magkakaroon ng malalim at malawak na pagbabago sa kapaligiran at sa mga ecosystem. Narito ang ilang mga pangunahing pagbabago na maaaring mangyayari. Una, pagpapalakas ng ecosystem. Nang walang pakikialam ng tao, unti-unti nang magbabalik ang mga ecosystem sa mas balanseng kalagayan. Kasama rito ang pagbabalik ng mga taniman sa mga urbanong lugar, ang pagpuno sa natural na mga tirahan, at ang pagbabalik ng mga populasyon ng mga hayop. Nang walang polusyon o pagkasira ng tirahan dulot ng tao, maaaring umunlad muli ang biodiversity. Pangalawa, pagkasira ng mga estruktura. Ang mga gawa ng tao at mga infrastruktura ay unti-unting masisira at magugunaw sa paglipas ng panahon dahil sa kakulangan ng pag-aalaga. Ang mga gusali, kalsada, tulay at iba pang gawa ng tao ay unti-unting magigiba dahil sa natural na mga proseso tulad ng pag-iikot ng panahon, pag-e-erode at paglago ng mga halaman. Sa huli, ang karamihan sa mga tanda ng sibilisasyong tao ay mawawala, iniwan na lamang ang mga bakas ng ating pag-iral. Pangatlo, pagkasira ng radioactive. Ang mga planta ng nuclear power at iba pang mga pasilidad na naglalaman ng mga radioactive na materyales ay magdudulot ng panganib sa kapaligiran kung hindi maayos na naaalagaan. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, ang mga radioactive na materyales ay magiging bahagi ng pagkasira na nagpapababa sa panganib ng kontaminasyon. Nang walang pakikialam ng tao, sa bandang huli, ang mga natural na proseso ay magdudulot ng pagkalat ng mga radioactive na substansya na pinipigilan ang epekto nito sa kapaligiran. Pang-apat, paghahari ng wildlife. Kapag wala ng tao, ang mga hayop ay magkakaroon ng bahagi sa mga teritoryo na dating pinamumunuan ng mga tao. Ang mga lungsod ay magiging masagana sa mga halamang tumutubo, nagbibigay ng tirahan para sa iba't ibang uri ng mga species. Maaring dumami ng mga populasyon ng mga hayop habang sila ay nag-a-adapt at kumukuha ng pakinabang sa mga nilikhang landscape ng mga tao. Panglima, katatagan ng klima. Ang kakulangan sa mga aktibidad ng tao tulad ng deforestation, industrial pollution, at greenhouse gas emissions ay magdudulot ng pagkakaroon ng katatagan sa klima ng Earth. Ang mga natural na proseso tulad ng photosynthesis at carbon sequestration ay magpapatuloy sa pag-regulate sa komposisyon ng atmosfera na nagre-resulta sa mas balanseng sistema ng klima sa paglipas ng panahon. Sa pangkalahatan, ang Earth ay pagdadaanan ang proseso ng regenerasyon at pagpapalakas sa kawalan ng pag-iral ng tao na nagbibigay daan sa mga natural na ecosystem na umunlad muli. Gayunpaman, maaaring mag-iba ang takdang panahon para sa mga pagbabagong ito depende sa mga salik tulad ng pag-persistence ng mga polusyon na gawa ng tao at ang pagiging matatag ng iba't ibang mga ecosystem. Sa muli, paki-like, comment, at share naman ang video kung iyong nagustuhan. Huwag kalimutang i-follow ang aking Facebook page na Werelon at huwag kalimutang i-subscribe ang aking YouTube channel na Void Reaper. Maraming salamat!